Hey guys, welcome back again sa aming YouTube channel. Yeah, so this is Alwin and I am Emma. Sa mga bago po sa YouTube channel namin, welcome po sa inyong lahat. Yes. Ngayon naman, isi-share namin yung napag-usapan namin with inspector, pati na rin sa realtor about sa mga findings na nakita. Yes. So, ano-ano ba yung mga nakita during inspection, baby? Yeah. So, kamusta ba yung inspection kahapon? Yeah, so based naman dun sa ating nasaksihan, sabi naman ni Kuya Harold is okay naman daw lahat. So may mga konting mga wear and tear lang. Oo, na siyempre hindi naman may iwasan basta-basta yon. Kasi 2012 na built yung building. So, syempre, nagamit na yun ng previous owner. Hindi in perfect condition yan kasi hindi siya newly built. Pero sabi niya, okay naman daw. So, okay pwedeng maremedyan. For example, may natutuklap lang na like rubber. Oh, yun doon sa mayroon kasi nakita sa kay Harold guys dun sa pinaka main door namin. Yung ilalim may rubber kasi yun. So parang medyo na alam mo yun, na maluwag lang. So sabi niya madali lang naman daw palitan yun. Yes. Yan. And then marami pa actually, alam niyo yon, yung inspection report on that day na ibigay niya na sa amin, and it contains 88 pages. Yes. So napakabilis, no? So syempre naman dumami rin yun because of the picture. So iisa-isahin talaga. And then, meron din siyang moisture detector. So, ang maganda, nakita na walang like moist dito. Kasi kapag may moist dun sa bahay, pwede yun pagsimula ng molds. So, malaking like gastusin yun kapag magkaroon ka ng molds. Kaya dapat talaga very particular yung mag-i-inspect. And very grateful din kami na ni-refer din to ng friend namin. Hindi lang si Kuya Daniel na realtor, yung friend namin na kakakuha lang ng bahay kasi natuwa din siya sa like skills ni Kuya Harold. Oo, nagkataon lang na ito ngang friend namin na nagpa-inspect din, yun din pala yung ano ni Daniel. So nagulat pero kami. maraming kakilala si Kuya Daniel. Meron ding foreigner. Yeah. Pero mas pinili kasi natin yung Pinoy. Mas pinili namin Pinoy para, alam niyo yun, syempre, trabahong Pinoy, tapos mas madaling makipag-usap. Yan, kung ano man yung mga nakikitang problema. Yes. So, sa mga appliances naman, okay naman. Yeah, meron lang siya nakita doon sa pinaka-ref namin, yung bulb lang naman. Di ba, pag binubuksan natin yung ref natin, umiilaw. So, sabi niya, madali naman daw palitan yun. Pero working pa rin naman daw yung ref, walang problema. Pati yung freezer niya. Meron pa, baby, sa washing machine. Oh, yeah. Yung sa washing machine naman, nagmo-moist yung rubber. Yan, so, kasi syempre, parang may amoy. Pag gumagamit ka daw ng Fabcon, yan parang syempre, natatrap. Kasi namumuo yan along the way or process. Sa sobrang tagal, naiipon yung Fabcon. Then, syempre, nakukulob yung amoy. Yeah, so, sabi ni Kuya Daniel, and then the inspector, linisan nga lang daw, ng mabuti. And then bleach. Yeah. Yung mga ganon. Yeah, then patuyuin, then tapos tignan ulit kung may ganun pa rin amoy. So I think better na kausapin daw natin yung ulit, yung may-ari, kung kung ano man yung naging problema. Yeah. So sa basement naman walang nakita, no? Wala naman. Walang kasi nakita. Nung bumaba naman tayo doon, chinek ni Kuya Harold lahat. Especially yung furnace nga, then in-explain din sa atin yung paano mag-maintain nung especially filter. So sabi niya 2 to 3 months dapat pinapalitan yung filter na yon. And marami naman tayong guys na pwedeng kontakin. Ayan, pwede rin din siyang kontakin. Magre-refer sila ng mga trusted ones yan sa pag-maintain ng whatever you need to maintain in the house. Tsaka ang bait ni Kuya Harold, if ever daw may question kami na tumawag lang daw kami sa kanya. Pati si Kuya Daniel. Kasi yung gamit ng mga kung ano-ano dito sa bahay, it can change or vary depending sa season. Ang nakakatakot kasi pag hindi mo naayos yung paggamit,
pwedeng, for example, pumutok yung pipe, di ba? Yun yung nakakatakot. Yung sinasabi niya sa likod kasi namin guys, meron kasing gripo doon. So sabi niya, bago pumasok yung winter, dapat papatayin ko na yung valve noon. So tapos i-drain ko na lang yung tubig para at least walang water dun sa mismong tubo. Kasi sabi niya, once na lumamig at nag-minus 20 pataas, so mag-freeze yun, then biglang uminit, tendency na daw ay mag-crack yung mismong tubo. Yes. So, aside from that naman, sa living room, actually, ang nakita ko, syempre, is yung paint. Black paint yun pala. So, napag-desisyonan na lang din namin na si Alwin ang magpipaint with the help of Kuya Daniel or whoever can help. Kasi, sabi niya, if magiging bahay niyo to, it's a touch of love din. Kasi, you will invest your time and then ikaw na yung makakapag-accent or decorate ng ganyan. Although, pwede mo sanang i-negotiate yan or i-require na sila yung mag-paint like by the use of professional painter. Pero kasi iba yung kapag ikaw yung magpipintura. Yes. So, it's a fun experience to do. And then, sabi ko, sige. Yeah, kaya naman na yun. Madali naman yun. Kumbaga, isang side lang naman siya. Napakaliit lang din naman. And then, naman, sa bathroom, ay may nakita lang na kailangan ligyan ng sealant. Like, na yun? Grout? Sealant. Sealant. Para, yung gilid kasi, guys, nung, syempre sa flooring natin, tsaka yung bathtub, syempre may agwat yun. So, sabi ni Kuya Harold, lagyan lang daw ng sealant. Para if ever, limaro, tumatalsik yung tubig, or nagtampisaw si Zion hindi sa papasok bathtub. Dun sa ating ceiling. So, yun yung sa baba nun. So, yun sinasuggest ni Kuya Harold, lagyan lang daw ng sealant yun. Yeah, pero, I think, nahagel ba yun? Kasama sa nahagel? Hindi. Tayo yung gagawa. Okay. So, ngayon, ano ba yung kinalabasan? Ayan. So, meron kaming 3 main points na ine-negotiate sa seller. Yan. So, mayroon 3 bagay na nakita namin na okay, hindi kami yung dapat gumawa nito or mag-shoulder. Parang itatry namin na kayo yung gagawa. Kasi unang-una, number 1, ito nakita na ang last cleaning or maintenance ng vents or ducts ay 2016 pa. So, medyo matagal-tagal na rin yan na ilang years na ago. So, about 9 years. So, yun ang ninegotiate namin na at least ipa-clean nyo with a professional cleaner bago nyo transfer turnover for possession date. Yes. And then, pangalawang ine-negotiate is the furnace cleaning din. Yan by a certified HVAC. So, heating, ventilation, and air conditioning. And then, pangatlo, ito, meron kasi na tayo nakita doon sa exhaust fan. Yeah. Doon sa pinaka, kasi namin guys, sa pinaka master's bedroom namin, di ba may washroom kami doon. Mahina yung exhaust nung sa may washroom. Oo. So, based sa inspection ni Kuya Harold, sabi niya, dapat palitan or dapat ma-check yun kasi kapag napabayaan nyo na mahina humigop yung vent na yun, it can cause formation of molds. So, dapat tama yung circulation ng air. So, doon kami nag-worry. Sabi ko, Kuya Daniel, let's add this. Kasi akala namin nung initial yung more on cleaning ng furnace and ducts lang yung kailangan. Pero, yung pala, we have to add yung replacement nung exhaust fan. Yes. So, yun yung 3 points na pwede naming i-negotiate sa seller and hopefully i-accept niya yung 3 points na dapat niyang gawin yan before the possession. Yes. Oo. So, yun yung mga actually binanggit, yun nga, nag-usap na rin kami ni Daniel about dyan. So, itatry niya i-negotiate nga dun sa kabila kung gagawin nila yon or may sinasabi si Daniel na parang magle-less ng 2,000? Yeah, so yun yung pinag-uusapan namin na i-less na lang nila ng 1,500 yung purchase price and then kami na yung mag-handle nun. Yeah. So it's either way
we are okay with that. And yeah, we will see kung ano yung maging decision or final na agreement yan between the parties. So, either siya yung gagawa, siya yung mag-handle before the possession date, i-ensure niya na yung tatlo na yon ay done, or i-waive niya yung 1,500 and we will handle it. Yep. So, at least nagtatry tayo mag-haggle. Kasi, based naman yon sa inspection report. Hindi ito gawa-gawa lang para pababa tayo ng price. Yeah. Actually, marami na rin nga points si Kuya Harold na lahat, kunwari kami nalang gagawa, kami nalang magre-repair. Kasi, ang liliit lang na bagay. So, kapag maliliit lang na bagay, pwede na kami na yung gumawa rather than maka-break pa yun ng deal. Yeah. Pero yung kapag malalaki na, it can impact talaga yung mga kagamitan. So, ayusin muna nila before transferring it. Diba? Yeah, pero sabi rin naman ni Kuya Harold, hindi naman talaga siya yung big deal na problema talaga. Yes. No? So, working properly naman daw. So, yun nga lang, at least, kung pwedeng ihagel natin yun. Kasi ako naman, kung kunwari ako yung seller, tas 2016 ko pa huli pinalinis yung furnace or ducts. So, syempre, parang, responsibilidad ko na palinisin muna naman. Syempre, kung ito binibenta ko sa magiging bagong owner. Kasi mamaya, pwedeng umurong yung buyer. Kasi, di ba, ang tagal na 2016. Ang tagal, tapos baka may madetect pang sira. So, hindi lang kasi yan yung pagme-maintain lang or pagki-clean. Kasi yung cleaning, nagtingin ako, medyo mura lang naman. Yeah. Nagtanong din ako sa ka-workmate ko. Yun nga, nagtanong ako na about sa furnace na lang. Sabi niya, mura lang, 100 plus lang yung cleaning. No? So, akala ko kasi 1,000 Oo, kinabahan din kami. Pero mura lang naman pala. Yun nga lang, hindi niya napapagawa ng ilang taon na, 9 years, which can, diba, can cause na any problems. So, yun yung ayaw namin. So, kung makita during the cleaning na may problem, at least they will have it fixed. Yeah. Diba? So, yun yung mga bagay-bagay na nakita natin. And, yan, marirecommend namin talaga kung kayo din yung, for example, nagbabalak bumili ng bahay, you do the inspection. Yeah. So, but by a professional inspector, not by yourselves na kung wala kayong idea or knowledge about yung mga gamit-gamit sa bahay, lalo na dito sa Canada, ang daming kung ano-ano na, like, depends on the season, kailangan mong i-maintain or whatever, change. So, mas maganda na ipa-inspect mo para alam mo kung ano yung gagawin. Yan. Or kailangan i-repair in the near future. Oo, di bali na guys, gumastos kayo ng $450 to $500 para sa inspector, kaysa naman mamblema ka, diba, nabili mo siya tapos bigla nagkaroon ng problema. So, mas malaki yung gagasusin mo. Yes. Kaya mabuting magpa-inspect na lang din talaga. Yeah, syempre, initially naman nag-isip kami, wag na kaya gumastos sa inspector kasi may kilala tayo na hindi na nagpa-inspect kasi maalam sila. Pero, kapag iniisip mo, titirhan ko to ng ilang taon, ganyan. Tapos, ano ba yung alam natin sa mga bagay-bagay na to? So, maganda, yung professional na talaga yung may alam sa gamit. Para may notes ka rin. Kasi may mga notes doon kung ano yung kailangan mo gawin. Yeah, to maintain that, like, equipment or part of the house. So, yun yung makakatulong talaga. So, ang galing nga din ni Kuya Harold. Isipin mo guys, 88 pages yung report niya. And marami siyang tools Yeah, hindi lang pala yung picture yun. Meron siyang mga pang-change ng color, whatever, detector, infrared. And then, full pack equipment din talaga siya. Nakita naman nila sa video, talaga naka-vest, tapos may mga kung ano-anong mga tools si Kuya. Yeah, so, hindi ko alam kung na-share namin yung price, pero hindi ko na lang uulitin dito kung na-share ko if ever. Kasi, pwedeng mag-vary yun ng price sa inyo. So, I will respect him na lang kung magkano yung ibigay sa inyo if ever gusto nyo rin siyang kunin. Kasi, mamaya may special rate sa atin or kaya sa iba. So, para hindi na lang natin ma-preempt ang kanyang business. So, just contact him kung gusto nyong magpa-inspect later on for your property. Yes, sir! So, ang next step na yan ay ang condo document review. So, i-share ko na lang din, shoutout na rin sa aking friend na si Edwin ng Dre's Canada Vlog. Yan, tinutulungan niya ako sa condo document review kasi we can read yung mga bylaws, yung mga minutes of the meeting, yung mga whatever AGM nila na documents, pero
when it comes to balance sheet, I'm not aware or knowledgeable of yung mga figures or whatever terms. Kasi hindi ako CPA and since si Edwin is CPA, so hinelp niya ako doon. At least we have saved like at least $500 din yata magpa-condo document review. So on the legal aspect, ako na yung nagbasa noon, pero tinulungan niya rin akong mag-add or mag-take notes about it. Pero the majority yung mga reserve fund contributions, yung mga operating expenses, yung mga explanation ng balance sheets. So, in-explain niya sa amin ng mabuti. For example, saan nanggagaling yung reserve fund? Nakatago ba to? Or nakamix yung certain amount sa operating expenses. So, in-explain niya yon kung ano yung makakabuti or hindi. So, napakagaling talaga and very grateful ako na may friend tayo na nag-explain at tumulong sa atin yan na ma-understand ang whole picture ng condo document review. So, yung mga documents na na-review namin, actually, unti-unti lang dumating kasi fino-forward lang yun sa amin ni Kuya Daniel na realtor namin. And then, from time to time, nag-a-add, for example, certificate of insurance, and then, yung about sa reserve funds, and then, meron ng, later on, yung OneDrive ng all of the documents ng condo board na kailangan namin malaman. So, kaya naman, kasi couple of documents lang. Pero yung iba, syempre, for example, old building siya, sobrang dami yung may ipong documents. And for example, marami ding naging problems yung property na yon. So, marami ding kailangan isa-isahin. So, pero maganda dito, sa pagkaka-review namin, okay yung reserve funds. And then, okay din yung operating expenses nila. And dineclare naman doon na walang special assessments in the coming months. So yung sana itatanong ko sa'yo kung based naman sa mga na-research mo kung kamusta yung condo documents. No? So yun nga, sagot naman ni Emma. So far, so good. And yes, so parang okay na somehow yung sa inspection, okay na rin yung sa condo doc review. And then, I think in the next video, i-update naman namin kayo. Kamusta ang mortgage approval. So kung magkakaroon tayo ng firm approval on this value ng property na ilo-loan natin. So sana ipag-pray natin guys na ma-approve naman tayo dun, kasi yun na lang naman yung parang last step, no? Yes. So yun guys, dito na namin tatapos itong vlog na to. I hope na nakatulong itong video na to. And yes, sa mga nag-i-inquire po kung sino ang broker namin, kung paano kami na-assist, paano kami na-approve, yan, you can reach to our broker. Yan, through the link in the description box. So sila na po yung bahala pumontak sa inyo once you fill up your details down there. Alright? So, hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace!